Okay, ngayon naman puntahan natin si Sarah, okey? Meron po kasi isang, dating itong mga 'to sakit sa ulo talaga. Dating mga anchor at broadcaster ng media, ng mainstream media, na ngayon ay vlogger na lang. Hindi ko na babanggitin ang pangalan niya kasi hindi naman importante yung pangalan niya. Ang importante yung sinabi niya at binabanatan niya si Sarah. Di ko na babanggitin ang pangalan niya pero dati siya sa ABS-CBN, na ngayon ay vlogger na lang. Ang sabi niya ngayon, bakit tahimik si Sarah patungkol diyan sa mga binobomba ng tubig ng China sa West Philippine Sea. Yaan po ang magiging litanya nila kay Sarah. Diyaan po nila ididiin si Sarah. Alam niyo kung bakit? Hindi lang itong vlogger ang nag-discuss ngayon. Halatang-halata merong kumukumpas. Kasi maraming vlogger, yun ang dinidiscuss nila ngayon. Yung isa namang vlogger na coach daw siya, binabanatan si Sarah kasi malamya daw yung binanggit ni Sarah sa kanyang speech. So in short, ang babanatan talaga nila ngayon for the period ngayon, ang kanilang script ay bakbakan si Sarah. At isa na nga po yang issue diyan sa West Philippine Sea. Oh. Ang sabi kung, concerned kayo sa national security kaya nga kayo nag-ROTC et cetera, ganyan-ganyan, dapat magbigay din naman kayo ng statement dito patungkol sa nang-aapi na China sa pagbobomba ng tubig. Ikaw vlogger, sinasabi mo ba na weak si Marcos? Hindi, tanong lang po. Weak ba yung presidente ninyo? Bakit kailangan niyo ng statement na matigas kay Sarah? Trabaho niya ba yang West Philippine Sea na yan? Hindi na ba enough yung presidente niyo magbibigay ng statement? Okay na yun 'pag nagbigay yung president niyo ng statement. Wag niyo nang diktahan si Sarah kung anong ibibigay niyang statement. Desisyon din kayo, eh. Alam niyo kung bakit? Yan po kasi ang gusto nilang narrative. Gusto nilang magalit ang taong bayan sa West Philippine Sea diyan sa China. Yang laban sa dagat na yan, kasi gusto nila na magkaroon tayo ng isang battle cry. Para tayo ay magkaisa at makalimutan yung pagtaas ng presyo ng gasolina, pagtaas ng presyo ng bigas, hindi nila pag-asikaso sa mga smugglers at sa mga kapalpakan ng administrasyong ito. Gusto nila na magsama-sama tayo, magkaisa tayo. Labanan yang West Philippine Sea. Mga bugok, hindi namin bibilihin yang narrative nyong yan. Mga plastic kayo, animal. Yung mga Chinese nga sa loob sa Pilipinas, nakatira pa sa magagarang subdivision, may mga baril. Mga illegal na baril. Nagsusugal dito, may prostitution dito. May pogo sila. Hindi nyo pinag-iintindi. Pinag-iintindi nyo yung nasa dagat na nagbobomba ng water gun. Mga plastic, mga ipokrito. Sinong pinaglulokon nyo? Na concern kayo dyan sa China. Wag nga kami. Yung mga bobong vloggers nyo, bulahin nyo. Kailangan nyo ng statement kay Sarah dyan. Sarah, wag kang magalit dyan. Niloloko ka lang ng mga yan. Niloloko nila yung mga viewers nila. Niloloko nila, ginagawa nilang tanga mga Pilipino. Kaya wala ka na sa broadcasting, vlogger ka na ulit eh. Kaya ako, yung nagke-create kayo ng hatred dyan sa dagat, tanga. Papamura ko sa inyo eh.
Gusto niyo magalit kami diyan sa dagat, magbe-beach na lang kami sa dagat kung sa Boracay, kaysa 'yan ang pag-iintindihin namin. Magje-jet ski na lang ako sa Samal. Ang loko-loko. Alam mo, ginagawa niyong tanga yung mga nanonood sa inyo. Halatang-halata po yang narrative niyo. Hindi, 'pag tingnan niyo ngayon lahat, puro si Sara binabanatan. Malambot daw yung statement ni Sara. Pare-parehas sila yung statement kung pinagpapapansin nila si Sara. Hindi ko sila maintindihan. Teka muna may nagkomentaryo. Oh, kayo na lang sumagot sa kanya, Sabi niya, "Uy, manatae, channel pala 'to, himod puwet sa China, mga tsupasyo." Ayun nga sumagot kasi ang lalim nung kanyang, yung kanyang, banat. Parang nag-aral ng abogasya. Hindi ko masagot. Suntok sa kanila na paninira nila sa Duterte, lalong lumalakas ang pagmamahal ng tao kay Sara, tapos eto pa si Tatay Digong nag-number 1 pa. Hindi talaga nila tatalunin. Kinakabahan na yang mga yan sigurado.